scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang tanghali po. Dito tayo sa ating balitang halian. Ang ulo ng mga balita sa araw na ito, DepEd naglabas ng direct order na tanggalin na ang lahat ng wall decoration sa loob ng silid-aralan. PBBM sa pagunitan ni Ninoy Aquino Day, lampasan natin ang mga hadlang sa politika. Ilan namang mga aktibidades ang sasagawa sa ika-4 na pong ika-40th death anniversary ni Senator Ninoy Aquino. PBBM madaming pressure na natatanggap mula sa mayayamang developers regarding suspension Manila Bay Reclamation Project. Ayon kay Enrile, Tropical Storm Hillary naglandfall na sa Baja California, Mexico. Sa kabuuan ng ating mga balita, naglabas ng direct order ang DepEd para sa mga paaralan na panatilihin malinis o walang nakadikit na dekorasyon sa mga dingding ng silid-aralan, kabilang ang mga traditional na poster ng pang-edukasyon at iba pang visual kagamitan sa pagtuturo. Sinabi ni DepEd spokesperson Michael Poa na ang direktiba ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ay lahat ng pader na maging malinis at walang nakadikit sa mga dingding. Ito ay matapos himukin ng isang grupo ng guro ang DepEd na linawin kung anong mga dekorasyon sa silid-aralan hindi kailangan pagkatapos ng no decor policy nito. Ay naman sa DepEd Order number 21 na nagbibigay ng mga patnubay para sa Brigada Eskwela ngayong taon at nagaantas sa paaralan na linisin ang bakuran ng paaralan, silid-aralan at lahat ng dingding nito nang hindi kinakailangang likhang sining dekorasyon, tarpaulin at mga poster. Nang maglaon, sinabi ni Duterte na dapat tanggalin ng mga paaralan ang lahat ng bagay na nagpapalamuti sa mga dingding ng silid-aralan. Una nang nakita ni Duterte sa personal na nagtatanggal ng mga poster at educational material sa isang silid-aralan sa kanyang pagbibisita sa isang aktibidad ng Brigada Eskwela sa Bansalan, Davao del Sur. Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pinoy na lampasan ang mga hadlang sa politika at sa halip na magkaisa para sa pagsulong ng ating bansa. Ang pahayag ng Chief Executive ay kasunod ng pagunita ng ika-40 anibersaryo ng kamatayan ng yumaong senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Sa isang mensahe inilabas ng Malacanang na naninindigan si Marcos na kaisa siya sa lahat ng Pilipinong gumugunita sa araw ng Ninoy Aquino. Dagdag pa ng Pangulo na sa pagmamagitan ng paninindigan para sa kanyang mga paniniwala at pakikipaglaban para sa labang itinuturing niyang tama, si Ninoy Aquino ay naging isang halimbawa ng pagiging walang humpay na determinado para sa maraming Pilipino. Hinikayat pa ng Pangulo ang mga Pilipino na bumuo ng isang bansang nakabatay sa katwiran at katatagan na kung saan ang hangganan ng ating personal na pagkiling ay kumukumpas at kapakanan ng lahat ng pagiging ating prioridad. Samantala, sa ika-40 death anniversary, nakalatag na ang mga aktibidades na isinagawa ng supporter ni dating Senador Benigno Aquino para sa kanyang ika-40 death anniversary ngayong araw o kahapon po ito. Ilang aktibidades ang nagkaroon ng motorcade at misa. Nagsimula ang motorcade Baclaran Church Service Road, dakong ika-7 at kalahati ng umaga.
matapos isinagawa ang misa sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Pangungunahan ng grupong August 21 Movement ang nasabing programa na kung saan dadaluhan ito ng mga kaanak at malapit na kaibigan ng Aquino family. Sa isang meeting, ibinunyag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na maraming pressure kay Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Jr. mula sa mayayamang developers sa gitna ng kanyang desisyon na suspindihin ang lahat ng mga proyekto sa Reclamation Manila Bay. Sinabi ng dating Senate President na nakiusap at halos lumuhod pa nga ang isa sa mga developer sa Pangulo para payagang ipagpatuloy ang nasuspinding proyekto dahil sa malaking utang sa bangko. Aniya, pinayagan ni PBBM ang natapos na i-reclaim ng developer, ngunit sinuspindi ang mga hindi pa nasisimulan. Gayunpaman, di na pinangalanan pa ni Enrile ang naturang developer. Idinitalya din ng Chief Presidential Legal Counsel kung bakit kailangan suspindihin ang mga reklamasyon project sa Manila Bay, lalo na sa gitnang batikos dahil sa pagbaha sa ilang lalawigan sa Luzon. Sa katunayan, hindi maiwasang mabaha ang maging ang Malacanang sakaling ipagpatuloy ang reclamation project dahil ang tubig mula sa Manila Bay ay mapupunta sa mga ilog kabilang ng Pasig River at sariling backyard ng presidential residence. Samantala, naglandfall na ang tropical storm Hillary sa Baja California sa Mexico. Magtaglay itong lakas hangin na 65 miles per hour. Inaasahan pa ito na tatawid sa US habang nakakaranas ng malakas na hangin at pag-ulan sa Southern California. Dahil sa naturang bagyo ay nakasila ang ilang flight sa San Diego International Airport. Sinabi na ni Los Angeles Mayor Karen Bass na nakahanda na sila sa naturang pagtama ng naturang bagyo. Para sa kabuuan, tingnan natin muna ang ating ulat panahon. Ang weather update natin ngayong Tuesday mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 22, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat dito sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung western section nito, ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin yan ng habagat. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring magkaroon ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito yan sa may western section ng Luzon, partikular na yan dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito din sa bahagi ng Mimaropa, kung saan as early as this morning is posible na po tayo makaranas ng mga pag-ulan. May mga episode or time na hihinto naman yung mga pag-ulan na ito, ngunit pagsapit ulit ng hapon at gabi ay magiging mataas po muli yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin po yan ng habagat. So kapag po tayo ay lalabas, huwag nating kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron tayong posibilidad pa rin ng mga isolated or yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius.
Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ang buong bahagi ng Visayas at Mindanao ay makaranas pa rin ng maulap na kalangitan at magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan or meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin yan ng habagat. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayo nakataas na gale warning kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito sa Metro Manila, bukas ng Miyerkules ay magiging maulap pa rin yung ating kalangitan at magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng habagat. And by Thursday and Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan na ito. Ngunit meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City at Legazpi City in the next 3 days, ay patuloy pa rin tayong makaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at meron pa rin tayong mga tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 16 to 24 degrees Celsius at sa Legazpi City naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu, bukas dulot pa rin yan ng habagat, ay magiging maulap pa rin yung kalangitan at meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot nga po yan ng habagat. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And by Thursday at Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan ng ating mararanasan. Ngunit meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Davao, in the next 3 days ay makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated or yung mga panandalian at mga biglaang pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, yung mga pag-ulan na ito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:43 ng umaga at lulubog mamayang 6:15 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po munang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Okay, balik tayo sa ating programa. Ayan po ang taya ng panahon sa araw na ito. At ngayon, dumako tayo sa ating trabaho patrol. Ayan, work in Taiwan. They need 100 factory workers. Ayan. iQuest po ito ha. Company yung company po doon sa Taiwan ay Orient Semiconductor Electronic o OSE. Ang basic salary po is 26,400 plus overtime. Ang product ay semiconductor. Standard qualification, ito po ha, face-to-face interview, September 5, 6, 7. Standard qualification, education, college graduate or new college graduate, ayan, ng electrical, electronic, computer, engineering, and related STEM course is an edge. With electronic or semiconductor factory work, experience is an advantage. To apply for this position, please scan the QR code. Ayan po, to apply. eQuest. Ayan po ha, scan QR code. Para makapag-apply po kayo
para sa September 5, 6, 7. No? At meron po tayong iQuest Manila. Ayan. Unit 302 until 305 sa 410 Vareb Mansion, number 1679 Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. iQuest Pangasinan, meron din po sila at tatandaan po natin. Sabi nga ng iQuest, to remind all, kayo mga nag-a-apply, wag po tayo, wala pong babayaran. Yan. Refrain from paying. From paying any cash or using e-money transfer to apply for this vacancy. iQuest conduct total zero cost or free line-up. At manpower pooling lang po muna, no fees or any purpose will be collected from the applicants. Beware of illegal recruiters and human traffickers. Next po natin. Ayan. Perido will accept walk-in applicants starting nung August ngayon, no? August 22 hanggang August 25. 22 to 25 po. Only for the following position: CNC machinist o automotive industry, SMT/production operator, car seat assembler. Ano po mga kailangan nila? Qualification: male, minimum height of 170 cm of centimeters. Hindi ka pwede dito. Must have a vocational certificate or college degree holder. Must have a manufacturing background in automotive, electronics, semiconductors, or similar experience is an advantage. For other position, a drop box is provided for you for your application. Otherwise, please send your updated resume to Perido for Hungary@gmail.com. Perido International Resource Incorporated po yan. Okay, we are hiring naman for biggest mining gold producing company in Canada. IPAM, so maganda yan. Heavy equipment technician, head managers, equipment supervisor, equipment superintendent, equipment foreman, and equipment leads. Candidate must male, high school graduate, ALS certified, minimum 5 years of current experience as journey person, heavy equipment technician, and 2 years from mining industry. Acceptable employment gap is the same job position is from June 2022 to present. Must experience with Komatsu or CAT is considered as asset. Must have professional driver's license and can speak basic English. Yan. Must have also passport valid for 3 years, NBI clearance with no records on file or no derogatory record on files. Remarks: foreign police clearance, SSS, employment history, and PEOS certificate. Okay, magpalala muna tayo mula sa ating himpilan. Okay, yan ang ating Sincerity Cafe and Restaurant. Makakatawag po kayo sa number 2419990 and 824-19972. Sincerity Restaurant and Cafe Restaurant ay matatagpuan natin sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan at 2 sa Quezon City. Yan. Matatandaan po natin, meron tayo para sa order ninyo, 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. At meron din tayo sa Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. Meron din sa ground floor, Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Ang sarap talaga. Ay, yung apo ko pala, hindi, alam nyo ba? Pagising yun, gusto ko sincerity, sabi niya. Okay, at siyempre sa Piggy Barra Street, corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. At meron din tayo sa Robinson's Magnolia, diyan kami madalas. And SM Mega Mall. Ang History of Sincerity, 1956 pa po, nang sinmula ng pamilya, uwi ang kanilang restaurant. Okay, at pagkatapos natin kumain, tayo uminom ng tubig na malinis. Ayan.
ang kanilang absolute pure distilled drinking water. May 6 liters, may 8 liters na pala, no? Para sa ating pamilya. Okay. At may pang-personal pa. Ngayon, after you eat, after you drink, tayo na may sumakay ng eroplano patungo sa inyong mga bansang gustong puntahan at lugar na inyong pupuntahan dito sa Kamaynilaan o sa Pilipinas. Ang flag carrier, ang Philippine Airlines. Ayan, ang paboritong sakyan ng mga senior citizen at ng ating mga OFWs. Okay. Ayan. Para naman sa ating kakampi, ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. And of course, ang ating kapirhan sa araw na ito, ano nga ba? Ang palit piso. Para sa ating dolyar, meron tayong 56 pesos and 15 centavos. Samantalang ang euro is 61.29 centavos. Ang British pound ay 71 pesos and 74 centavos. Ang Australian dollars, 36.08 pesos. Ayan. Ang Canadian, 41 pesos and 47 centavos. Samantalang ang Singapore dollars ay 41.43. Kunti lang diferensya, no? Diba? Swiss franc ay nasa 64 pesos. Samantalang ang Japanese yen, ang Malaysian ringgit ay nasa 12 pesos. Yan. 12 pesos. Ang Japanese yen ay nasa 0.3848. Ayan. So, ang isang lapad ay halos nasa 3,848 pesos. At para naman sa libro, tingnan natin ang mga libro gusto nyo. Ayan, basahin po ninyo yan. Successful Prosecution of Human Trafficking Cases. Ito ay critical analysis po ng ating prosecutor Jesse Melendez Bautista. Ayan. Pagka gusto nyo bumili sa marami po sa Central Bookstore, yan, may mga bookstore na pwede kayo makakita niyan. Okay? Okay, paalala namin sa inyo para dito sa ating Kakampi Online. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, Ay handa siyang gawin ng lahat. porsigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan. This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity.
Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has the chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the IACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, lagi isipin din na yung too good to be true, huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check nyo kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So, may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Okay, yan ang ating kabuuan ng ating balitang halian. At see you more tomorrow. Ito
Dito lang po sa ating Balitang Halian. Maraming pong salamat. Bye-bye.